magluluto tayo ngayon ng biko. Pababaon ko kina Kuya Renz at kay Ate Janice. Kasi kahapon, nakinakuya kami. Hindi ko na-expect na may bisita pa silang iba. Dumating si Kuya Renz at si Ate Janice. So, nung dati kasi binatikman ako na empanada. Grabe ang sarap. Ay, nung last week lang magkakasama kami. Sabi ko, namimiss ko yung empanada mo. Ang sarap. Kasi nung nagpunta kami ng Surid nung nakaraan, pinabaunan ako ni Ate Janice ng napakaraming empanada. Ang sarap, grabe. Hindi ko makalimutan, 1 week na, ang crunchy pa. So sabi ko nung last week, namimiss ko yung empanada mo, ang sarap. Yun yung hinahanap kong lasa ng empanada. So pagpunta ko kapon kina Kuya, hindi ko na-expect na darating pa rin pala uli sila. And nagluto siya ng empanada. Dahil nga daw nabanggit ko na masarap. So pinabaunan ako kapon ng marami. So until now, doon sila nag-sleep over. Na doon pa rin sila. So, naisipan kong pabaunan naman ang biko natin. So, nagluluto lang ako, maliligo lang ako. Napaliguan ko na si Peanut kanina. So, sarap ng kainan namin kahapon. Sobrang dami ng pagkain. Nabot na kami ng gabi. Tapos, naisipan namin pumasyal dito sa farm. So, pinasyal ko sila dito. Kasi mamayang hapon, babalik na uli sila sa Suri. So, sabi ko, ano kayong maipabaon? So, pinabaon ko kahapon yung ilang natin dito, stock natin. Kasi ang dami din naman, yung egg at saka yung ibang beef. Tapos, mapabauna ng biko. Kasi, sino Kuya, lagi nakakatikim yun ng biko nagluluto ako Pero, sila mapabauna naman para matikman naman nila yung biko natin. Madala nila sa pagbalik nila sa Suri. So, natapos na rin guys. O, ayan. Dalawang tray yung nagawa natin. Yung isa, pagdating doon, kakainin namin. Yung isa, pababaon ko sa kanila. So, sana magustuhan nila. At saka doon sa nagre-request nga pala na gawin ko dito ng tutorial yung recipe nito. Pasensya na kasi ang dami ko pang ginagawa. Naghugas pa ako nung mga pinaglutuan ko. Kasi ang dami ko pa rin niluto. Hindi lang naman ito. Sinabay-sabay ko na. Kasi nga bukas may pasok na ulit tayo. Ay alam niyo naman pag nagluluto ako maramihan na. Para the whole week. Microwave na lang tayo kasi nga wala na akong time talagang makapagluto. So naligo na rin ako. Then dali na natin to kina Kuya Jan para may pabaon kina Kuya Renz. And by the way guys, maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo. Dumating na nga pala yung ating silver play button. So silipin lang natin saglit kasi baka maiwanan ako sayang naman to ipadadala kung So hindi ko muna siya masikaso kasi alam niyo yung may nag-aantay sa akin tao. So, i-unbox natin to minsan. Pakita ko sa inyo. At doon sa mga nagtatanong sa akin, Sir, ba't parang ang bilis ng pagkakataas ng subscriber mo? Kasi nasubaybayan kita. Na alam niyo yung, kasi sabi ko nga sa inyo dati, may mga pinapanood ako dito na nag-start ako. Nasa around 20,000, 30,000 na sila. So, nung nag-start talaga ako, tatlo lang yung subscriber ko, which is family lang talaga. Then, utay-utay, hindi ko na malaya na yung mga kaibigan nating pinalo ko dati na 20,000, 30,000 is naunahan pa natin. So, ang sekreto daw, ano daw yung sekreto? Ang totoo niya, wala ako sekreto Pero, gawa natin to ng vlog sa isang araw. Pakita ko sa inyo. Pero, na-open ko na siya. Guys, pakita ko lang sa inyo, silipin lang natin. So, ito yung laman niya, yan. Yan, may letter dito. And then, yan, yung silver button natin. And, tsaka to. Yun, nakalagay yung pangalan natin. Ferds TV. Wow, ang ganda niya. So, sa isang araw, at check natin to. I-unbox ko na. Kasi, may lakad lang ako. May nag-aantay sa akin. So, nakakahiya naman na ito yung unahin ko. Baka maiwanan ako. Ay, may mga dumating pa na subscriber tayo. Sabi ko lang, paalis ako. Actually, kahapon, may mga dumating din na nakausap ako. Grabe. Sa totoo lang, minsan naaawa ako na naiinis dun sa iba nating kababayan. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip nila. Bakit ganun na silang mag-isip? Pero hindi mo naman sila masisisi. Nainip ka na? Ha? Nainip na yung anak natin. Ayun. Hindi ko naman sila masisisi. Alam nyo kayong bakit? Kasi yung iba desperado na talagang magkaroon ng status dito sa Canada. Sa dami kasi nung mga out of status at hindi na mga na-renew. Alam niyo yung feeling nila na feeling nila na kahit ano gagawin na nila. Sa totoo lang,
Naawa ako na naiinis dun sa iba nating mga kababayan na alam nyo yung dudungisan pa nila yung pangalan nila, ay pauwi na nga din lamang pa gagawa pa ng mga kalokohan. I-share ko lang sa inyo, hindi ko na lang babanggitin ko sino yung mga yon. Pero pinayuhan ko sila na hanggat maaari umalis kayo ng maayos ng Canada. Can you imagine? Sa sobrang higpit na ngayon na mga nangyayari dito, alam nyo naman yan dahil nung mga nakaraan i-share ko na yun sa inyo. Yung iba hindi pa rin updated, may mga nagtatanong na kung paano makapasok ng Canada, okay lang ba yung 60 na offer, 17, 18, 19, $20 na offer. Ilang beses ko na po itong nabanggit at nagawan ko na ng vlog. Sabi ko nga sa inyo, yung mga low wage or yung nasa hindi pasok sa median wage, hindi na nare-renew. Kasi yung mataasan ng employment rate, let's say for example dito sa British Columbia, nung nakaraan 34, ginawa ng 36. So can you imagine, kung ang trabaho nyo ay hindi sakop ng agriculture, hindi sakop ng healthcare, hindi construction, so yung mga ganon, hindi na kayo marirenew after nung kontrata ninyo. So ang hirap. Kung halimbawa nakuha nyo yung trabaho, wala dun sa mga yon, dun sa mga nabanggit ko agriculture, healthcare, construction, yung mga yun po. So what if natapos na yung kontrata ninyo, maghahanap na naman kayo ng panibagong employer na mag-i-sponsor sa inyo ng LMIA. Which is ang kailangan dito sa British Columbia is 36 pataas yung salary ninyo. So kung walang employer na mag-o-offer sa inyo ng ganyang kataas, ano mangyayari sa inyo? Mapapauwi kayo or maghahanap kayo ng ibang province, palipat-lipat kayo ng ibang province dito. Sa totoo lang, hindi po ganun kadali, ang hirap po na sitwasyon. Can you imagine, dumating ka dito, $18 yung offer. Ang trabaho mong nakuha wala dun sa mga nabanggit ko nga na agriculture, healthcare at saka construction. Tapos patapos na yung working permit mo, maghahanap ka ngayon ng employer. Wala kang mahanap na employer. So yung iba na desperate na magbayad ng 10,000, 15,000 para daw magka-LMIA. Kahit hindi tama, gagawin nyo na para makakuha ng LMIA. Yung iba namang mga nakausap kong pumunta dito, okay lang daw ba? Ilalagay daw sa kontrata is $36 yung sahod nila. And then yung kalahati, pag pasok sa ATM nila, ibabalik daw nila, i-withdraw nila, ibabalik daw nila doon sa employer yung kalahati. Para lang yun yung nakadeclare, 36. Pero ang totoo, kalahati lang doon yung sahod nila. Can you imagine? Puro illegal na yung mga naiisip ng kababayan natin. At take note, ito pa yung pinakang matindi. Meron pa akong mga nakausap na magbabayad, magpapakasal na lang daw doon sa mga kakilala nilang Pinoy na PR para daw magkaroon ng status dito. Sabi ko, my God. Tapos yung iba, alam niyo yung may mga asawa pa na parang mag-uusap na lang daw sila nung asawa nila na for the meantime magpapail muna ng divorce, magpapakasal dito ng PR, tapos pag nakuha ng PR mga ilang taon magdi-divorce, kukunin naman yung tunay na pamilya. So sabi ko, anong pumapasok sa isip nitong mga to? Tapos meron pang ito yung matindi, willing na siyang umuwi, as in willing na siyang umuwi, so wala siyang ipon. So ito yung tanong niya, sir, may na-experience ka na ba dito na parang hindi na talaga bumalik, tapos ang ginawa ay sinagad yung credit card? Sabi ko, teka, nababasa ko na yung plano mo, sabi kong ganun. Kasi may mga kilala na akong ginawa ng ganyan eh. So dahil hindi na nga sila na-renew at willing na silang umuwi, ang nangyari is sinagad yung credit card. So halimbawa may 3-4 na bangko ka, which is ang credit limit mo is meron 3,000, 4,000 or 5,000. So isinagad yung credit card. Let's say for example yung Scotiabank isinagad ng pinamili na lahat yung 5,000. Nag-shopping na, namili ng mga pampasalubong, namili ng gadget, cellphone, iPhone, mga kung ano. Yung TD Bank sinagad na rin, sinagad na lahat. So nag-box gadgets. Tapos ang plano, yung mga pinamiling gadgets ibebenta sa Pilipinas para may pera. Sabi ko, kahit pa sabihing wala ka ng planong bumalik ng Canada, sinisira mo yung imahe ng Pilipino. Sabi ko nga ganun. Ewan ko doon sa mga kababayan natin, bakit nga ganun yung naiisip. Sabi ko, sari-sari na naiisip nyo. Kumbaga, magre-reflect yan doon sa mga kababayan natin Pilipino na maiiwan dito. Iba-iba yung mga kwento, iba-iba yung mga karanasan ng taong nakakausap ko dito. Pero
sabi ko, alam nyo yung tama at mali. So kung gagawa kayo ng ganyan, malusutan nyo man. Kasi, oo, totoo, may mga nabasa na rin ako, nag-post ito sa group na ganun yung plano sasagarin na rin nila yung credit card nila Wala pa ako nabalitang hinabol sa Pilipinas na sinagad yung mga bangko nila dito, yung ATM nila, yung credit card nila. Wala pa ako nabalitang hinabol, pero ang reflect nun ay sa mga kapwa nating Pilipino na dito. So hanggat mari, kabayan, wag nyong gawin yung mga ganyan kasi nadadamay po yung mga Pilipinong na dito, sumasama yung image nila. So dun sa mga talagang desperate na makahanap na malilipatan, tapos yung plano naman ay magpapakasal doon sa PR, magbabayad ng 10,000, 15,000, sabi ko my God. Talagang desperate na kayong makahanap ng makakuha ng status dito, magbabayad kayo ng ganyan para lang sa status ninyo. Kung yung umpisa pa lang pinaghandaan nyo na, yung unang kontrata nyo, unang taon, ikalawang taon nag-ipong kayo, tapos alam nyo nang hindi kayo marirenew, pinaghandaan nyo na, nagtatanong na kayo, malilipatan na ibang province, or kaya may nagtatanong kayo sa iba't ibang group, o kaya may mga ibang way pa para mag-stay kayo dito sa Canada, kasi may mga province naman dito na mabababa yung unemployment rate. So may plan B kayo, plan C, plan D, plan E, para makakuha pa kayo ng status. Hindi yung ilang buwan na lang, tapos ang inuna ninyo mga bayarin kung ano-ano kasi nakapasok na kayo ng Canada. So kalimitan kasi ng mga nakakausap ko, mga walang ipon Kaya kahit na ano gagawin Yung iba namang may ipon, doon ilalaan nga sa pagbabayad ng para daw ibayad na lang doon sa kapwa nila PR dito para magpakasal. So once na na trace ng IRCC, alam nyo ang kalalabasan niya ng mga ginagawa nyong ganyan. At even do sa may plano, si kabayan na nagtanong sa akin kung okay lang daw ba isasagad na niya lahat yung credit card niya, uuwi na lang daw siya kasi nga yun yung gagamitin niyang puhunan kasi talagang wala daw siya naipon sa 2 taon niyang pagtatrabaho dito sa Canada. So matatanda na kayo mga kabayan, hanggat maaari iwasan nyo yan ng mga ganyang bagay. Alam nyo yung tama at mali. Pinayuhan ko na kayo nung pumunta kayo dito, pero nasa inyo pa rin yan. So hanggat maaari sana wag niyo nang ituloy dahil alam niyo hindi lang bari kayong niyan mabalikan ng karma, and at the same time yung mga kababayan natin na dito sa Canada baka tuluyan ng pumangit ang image do sa ibang lahi. So hanggang dito na lang guys, at palis na kami nito, nangungulit na. Idadaling ko pa yung biko kina kuya, doon kami magkainan lang, tapos baka uwi na rin ako maaga kasi may pasok pa ako bukas. Don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. I love you all, God bless, see you sa next vlog, bye bye.